Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, wala ba kang napapansin na sa dami po ng ebidensya po laban kay Cheese, pero bakit parang siya pa po ata yung makakalusot? Di ba? Parang, ano eh. So, tingnan nyo to ha. Okay. So, ito, ito nabalita to 3 weeks ago. Rimulya, Ombudsman building case versus Escudero at Binay. Okay. So, the Office of the Ombudsman is conducting case build-up. So, actually, case build-up pa lang against several high-profile officials linked to flood control controversy, including Senator Francis Escudero and former Senator Nancy Binay. So, ngayon, magpo-focus po tayo kay Cheese. Di ba? Kasi mga kababayan, ako po talaga nagtataka. 'Di ba? Kung bakit itong sila Rimulya at saka itong sila Vince Dizon ang tinuturo po nila si Martin, katulang ebidensya. Pero kitang-kita naman po talaga no na ang ebidensya po talaga ang tinuturo po si Cheese. Nagtataka nga ako mga kababayan kung paano nasabi ng ICI na wala silang makitang konkretong ebidensya laban kay Cheese. Tingnan niyo yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, no? Kapag si Cheese nga po hindi po napakulong po yan, magbabacklash po ito sa mga sa admin po na to. Yan kapag si Cheese po hindi po napakulong, magbabacklash po yan sa admin po na to. Kasi tandaan po natin, no, si Cheese po, siya po yung Senate President nung nangyari po yung nakawan. Si Cheese din po, siya po yung pumirma sa BICAM na dapat hindi naman siya kasali. At malupit po dito, no, si Cheese din po yung isa sa dalawa na miyembro po ng smaller BICAM. Hindi pa sapat na ebidensya yun? Ha? So tingnan ninyo So ang nangyari mga kababayan, pagkatapos nga po niyan, ang ginawa po ni Cheese, ito. Nagpa privilege speech, no? At tingnan ninyo lahat po ng aligasyon po laban kay Cheese, hindi niya po sinagot. Ang ginawa po ni Cheese, ng bintang ng ibang tao. Doon po napapatunay na talagang guilty po si Cheese. 'Di ba? Ang dami pong binabato kay Cheese. Insertion, paper trail, 'di ba? BICAM, smaller BICAM. Nung nag-privilege speech nga po si Cheese, wala po siyang sinagot doon. Ang ginawa niya, ng bintang ng ibang tao. Ayun po ang pinakabulok at pinakapangit na sagot pag kayo po ay pinagbibintangan. Tama, di ba? O for example, kayo, pinagbintangan kayo. Imbis na sagutin ninyo, ang ginawa ninyo, nang bintang kayo ng iba. O, so hindi nyo sinagot yung bintang sa inyo. Binato nyo lang sa iba. O, tignan nyo Una ito. Escudero says Bernardo's kickback claim part of well-orchestrated plan to attack the Senate. Tingnan nyo Ito yung sagot ni Cheese Sabi ni Cheese, kasi po meron pong bintang si Bernardo. No, si Yusek Bernardo mga kababayan po, meron po siyang bintang kay Cheese Escudero na meron pong 20% na patong si Cheese sa mga flood control scandal. Di ba? Ngayon, ang sagot ngayon ni Cheese, wala yan. Sinisiraan lang po ni Bernardo yung Senate. Putang na kapala. Anong kinalaman ng Senate dito? Ang pinagbibintangan dito, ikaw lang mag-isa. Hindi kasama yung Senado. Magaling talaga manloko to Tignan nyo pinagbibintangan lang po si Cheese. Tapos ang sagot ni Cheese, huwag yung pinagbibintangan yung Senado. So ano ba yung sabi ni dito? Ano ba sabi ni Bernardo? Ano ba tayo? Yan. Ito Ito yung bintang ni Bernardo. Hindi lang nakakaalala. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero.
Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Makita nyo, di ba? 20% po. Actually, meron pa siyang supplemental affidavit dito, no? Nasabi nga po ni Bernardo, 20% lahat ng mga flood control scandal nakakakuha si Cheese. Di ba? So ito mga babae na tawag po dito, testimonial evidence. Di ba? At bukod nga po dito sa testimonial evidence, may documentation pa to. May documentary evidence pa ito. Kaya nga nagtataka nga ako ba't hindi kasama si Cheese eh. Anong meron sa gago na yan? Kung bakit hindi nyo kayang tumbukin? At ano naman yung wala kay Martin? Kung bakit si Martin lang yung tinutumbok ninyo? Ewan ko, no? Ano ba? No? So, ewan ko, no? Nakaka-frustrate no? Tutusin. Kasi parang parang hindi na kasi maganda kasi parang nalo na ng politika. Oh. So ito, tinan nyo to ha. Oh, tandaan natin. Oh, DBM, this stands from 142 billion insertions in 2025 budget. Oh, di ba? Alam nyo to, di ba? Meron pong 142 billion na insertion ito si Cheese. At ang nakinabang po dito, yung mga kaalyado niya po niya. Especially nga po si Joel Villanueva. Eh, ngayon, tanong naman ng mga DDS, Takayro, tanga ka pala eh. O paano nakinabang si Cheese dyan? Kasi senador nga siya. Wag mo natin kakalimutan, mga kababayan, na meron pong kapatid si Cheese. Ito, si Det. Dala nyo yan? Oo. Kapatid po ni Cheese Escudero yan. Congressman po ng Sorsogon yan. Di ba? Yung si Det Escudero, na kapatid ni Cheese, congressman po ng Sorsogon yan. So, ibig sabihin nun, ganito mangyayari niyan. Si Cheese gumawa ng insertion. Di ba? May insertion si Cheese. Ngayon, nag-cut siya dun sa insertion. And then, ipapasa niya ito sa Sorsogon. Sinong sasalo? Congressman. Kapatid niya. Oh. Hindi lang yan, mga babayan. Ito malupit. Cheese Escudero, brother-in-law, is DPWH contractor projects Spike under Marcos. Oh. Ito malupit to. Si Cheese gumawa ng insertion. Nag-cut sa Sorsogon. Sinalo ng kapatid na congressman si Det Escudero. Ngayon na mag-execute ng proyekto, asawa ni Det Escudero na contractor. At lumaki po yung mga proyekto nung panahon nga po ni PBBM. Kung kailan nga po naging Senate President si Cheese Escudero. Di ba? So ito ba, hindi ba nakita ng ICI ito? So walang anomalya doon? Tapos bigla sasabihin ni, ewan ko nga talaga, no? Tingnan ninyo Ito mamaya na yan. Tingnan nyo Nung gumawa po ng listahan itong si Vince Dizon, ang unang-unang nakalista, Martin Romualdez. Nakita niyo listahan ni Vince Dizon? Oh, ito yung mga kakasuhan namin, sabi ni Vince Dizon. Ito yung mga tao kakasuhan namin. Oh, yung unang nakalista, Martin Romualdez. Tapos ebidensya, Gutesa. Tapos itong si Cheese Escudero, mga babayan, tagtad ng ebidensya, di ba? Niwala ata sa listahan ni
Ni Vince Dizon. So ano, tropa kayo? Tropa lang? O ito pa malupit. Ito pa malupit. Alam nyo to. Oh. Alam nyo to. Yan. Oh. Paraiba Diamond. Magkano yan? 50 million pesos. 50 million pesos po yan. Yung niregalo po ni Cheese kay Hart. Tapos sasabihin ni Cheese yung sali niya 18 million. So, ganun katanga ang tingin ni Cheese sa taong bayan na maniniwala sa ganyang klaseng pautot niya? Di alam niyo kung bakit ko ito kinontent? Di ba? Ako yung naiinis na nga po. Dito pa sa ginagawa nga po ni Vince Dizon tsaka ni Boying Rimulya. na palagi nila tinutumbok yung mga maling tao na walang ebidensya. Parang nakakalimutan na po natin si Cheese. Di ba? Parang nakakalimutan na po natin si Cheese. Di ba nakatutok kayo sa taong walang ebidensya, ng ebidensya ng si Gutesa, samantalang si Cheese nga po, saan katutok yung ebidensya, tapos makikita namin wala sa listahan ni Vince Dizon na dapat kasuhan. Anong meron kay Cheese? Di ba? 55M. That time, di ba? 55M daw. Oh. Ewan ko, no? Pero well, mga kababayan, no? So, sabi ko sa inyo, no? Kapag si Cheese nga po, hindi po ito napakulong, magkakaroon po ng malaking epekto po ito sa naglalaban po ng admin po na to na anti-corruption. No, so yun. Diba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito sa mukhang makakalusot po si Cheese. Mukhang makakalusot po si Cheese. Na wag naman po sana. Diba? So kayo po ba, madidismaya po ba kayo kung sakali nga na itong si Cheese Escudero nga po ay makalusot? Di ba? So, dapat po dito, bantayan po natin ito, no? Di ba? So, yun mga babae, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Steve Replay. So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po natin, no? Yan, so, thank you mga kababayan, no? So, kita na lang ulit tayo. Paano? Bukas na lang siguro. Mamaya, birahan. Oo. Masalang ako sa birahan mamaya. Si Banat Boy, 11 a.m. ay 11 p.m. Baka pagkatapos si Banat Boy, baka magbirahan po ako. Tapos bukas po, alas 5 po ng hapon sa Radyo Pilipinas po tayo, ha?